Pero, dito sa akin, hindi ko to kwento niya to. Ayon sa kanya, chismis to. Ayon sa kanya, nag-loan siya ng 300,000 at pwede itong i-terms ng ano nga bang advantage pag meron kang credit card? Yan yung pag-uusapan natin. Yo! What's up? Good morning! Kumusta kayo dyan, ha? Time check natin ay 9:25. Late na Scarlett. Punta kayo namin yun sa school ni Scarlett. Hatid namin siya. Pero nagpagas muna tayo. Mag-hi ka muna, Scarlett. Hi! Hi! So, mag-school na Scarlett. Okay. So, punta kami ngayon sa school ni Scarlett. Tapos, papasok sa salon. Pagas muna tayo. Dito sa... Yan. Last one na, Carlet. That is not red. What's the red is? So, dito tayo sa gasoline station at nagpagas tayo, no? Scarlett. Ang nabayaran natin ay 2,600 o mga 2,594 6,000? 2,600. So, ano nga bang advantage pag meron kang credit card? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Noong mga 2 months ago, nag-apply kami kuha kami ng bank account sa EUB yun eh. So, kumuha kami ng account doon at hindi, mga 1 year na pala yung account namin. Tapos, nung pumunta kami last 2 months, nagsabi siya na tinanong namin kung meron ba silang doon sa EUB. Sa EUB kami punta doon eh. Meron ba silang credit card? Kasi last year, nung huling taon, kumuha kami ng bank account doon sa kanila, sa bangko nila. Tapos, ngayong taon na to, last 2 months ago, pinuntahan namin siya kasi narinig namin ayon sa chismis. Andyan naman Scarlett na makulit. Hi. Okay. Ayon sa chismis, sabi nila, marami daw, maganda daw yung gagamitin yung credit card sa business. Meron kasi akong kaibigan na salon din yung business nila sa bandang Butuan. Yung ginagamit nila sa kanilang negosyo, wala silang loan, wala silang mga ganon. Yung credit card lahat. So, iniisa-isa nila sa akin at ng asawa ko kung ano yung mga advantages ng credit card. Una-una doon is meron tayong extrang pera. Ito yung pera na gagamitin natin na hindi muna natin ibabayad yung pera natin. So, dapat cash, credit card yung ibabayad natin. Sample, parang ganito. Yung nabayaran natin ngayon dito sa pagpapagas tayo is sa 2,594, mga 2,600. So, ang dapat gawin natin, cash dapat ibabayad, di ba? Pag mga ganyan, babayad tayo ng pera, yung 2,600 sana is ibabayad na natin doon sa gasoline station. Pero dahil meron tayong credit card, no? Meron tayong magagamit, may card tayo, meron tayong panahon, meron tayong oras, meron tayong perang gagamitin. Cash flow to. Magandang pera to. Gagamitin mo, card na lang ibabayad mo, tapos after a month man yan or kung ano man yan yung billing day mo, billing date yata tawag yan. Baguhan pa kasi kami sa credit card na mga 2 months pa lang. Sa amin kasi, sample sa amin, every 25 kami nagbabayad. So anong araw ba ngayon? 5, 4, 3 pala, sorry. So 3 ngayon. So ngayong 3 is nag-swipe kami ng worth 2,600, no? 2,600 na presyo. Tapos sa 25 pa kami magbabayad. 'Di ba? Ang ganda. Ang ganda. Kasi meron pa kaming 2,600 ngayon na pwede namang ikutin o pwede namang ibili ng bagong sapatos. Pero wag. Gagamitin natin 'yon pampaikot sa ating negosyo or ibabayad natin sa ibang bayarin, lalo na sa needs natin, sa kailangan natin, pambili ng supply, pambili ng stocks, or bayad sa kuryente or sa wifi. Meron tayong perang iba o merong free na money na magagamit natin. At pangalawang advantage dito,
Ang credit card kasi, sa pagkakaalam ko, sorry naman kung di ko alam, yung ibang detalye kasi baguhan pa lang ako. Pag mag-swipe ka ngayon, halimbawa, 10,000 yung swipe mo, yung ginamit mo yung credit limit mo, 10,000. Tapos, in the next month, nagbayad ka ng 10,000 rin. Pag hindi ka lumagpas o hindi ka sumobra sa due date na dapat ito yung babayaran mo, wala siyang interest. Wala siyang penalty. Parang kung magkano yung ginastos mo, 10,000, tapos nagbayad ka ng 10,000, wala siyang interest. Yan yung pagkakaalam ko. So, 2 months pa kami, wala naman kaming nangyaring penalty kasi nagbayad naman kami on time. At, alam nyo bang napakaganda nito kung isa kang negosyante? Kung isa kang negosyante. Kung isa kang negosyante. Kasi mga boss, katulad sa amin, lagi kaming nagbabiyahe, nag-iikot. Pumupunta kami sa ibang branch namin, sa Kidapawan, meron tayong branch doon isa. So, pag nag-ikot tayo, is automatic gagamit tayo ng gasolina, tapos pagkain, tapos kung ano-ano pa. So, isang advantage dito sa amin na dapat magbayad na kami ng gas, gaya ng kanina, 2.6, is yung pera is magagamit pa namin, di ba? So, napakaganda kung negosyante ka. Pero, may problema to kadalasan sa iba, dito nalulubog sa ganitong problema. Yung iba kasi, hindi nila inisip na etong credit card ay isang malaking responsibilidad. Ito ay utang. Utang to na kailangan at dapat mo itong mabayaran. Kasi pag hindi mo ito nabayaran, kakainin ka ng penalty. Ang laki ng, ang laki ng interest. So, kung negosyante ka, magagamit mo to. Pero kung hindi ka negosyante at ang goal mo lang ay may free money ka, may kita ka, may pera kang gagamitin mo pang waldas, pang pampaganda mo, pambili mo ng sapatos, o pangbili mo ng bagong cellphone, kung yan yung purpose mo para magkuha ka ng credit card, wag na lang. Masisira lang yung buhay mo. So, yan yung mga experience namin, nung napakagandang karanasan tungkol sa pagkakaroon ng credit card kasi maraming tayong magagamit sa pera. Halimbawa, sa amin, kung ang credit limit namin ngayon is baguhan pa lang, 15,000, meron kami extra 15,000 per month na maaari naming gamitin na free, na walang bayad, na walang interest kung mababayaran mo to sa tamang panahon. Yan yung mga experience namin. At sa experience ng kaibigan ko na ikwento niya sa akin na meron silang isang card to na ang laki na ng credit limit. Ganyan kabangis, ganyan kaganda, ganyan kalupit. Magagupit ka. Kung meron kang malaking credit limit. Pero paano mo yun makuha? So dapat ginagamit mo rin daw yung card. Nagsaswipe ka, ginagamit mo yung laman Scarlett. para lumaki yung credit limit mo. Ay, dyan ka. Yung credit limit niya is nasa, yung isa, meron daw siyang 5 card, o 4 ba yun, o 5. Meron siyang isang card na umaabot na ng 1M credit limit. At ito pang napakaganda. Dito ako nagagandahan Dito ako nababangisan at nalulupitan sa credit card kasi ayon sa kanya, kasi karanasan niya to ayon sa kanya, nag-loan siya ng 300,000 dito sa bangko, direct sa bangko, sa credit card mismo. Kumuha siya ng 300,000 at ginamit niya sa pagdagdag ng business niya. Sa pagpapalaki, pagdagdag ng branch, basta mga renovation, basta mga ganun. Ganun siya kaganda. Isipin mo yon, meron kang extrang pera at ito ay magagamit mo terms. Hindi to, akala ko kasi dati na paggagamit ka ng credit card, halimbawa ngayon meron akong credit card, tapos nag-loan ako ng 50,000, akala ko na next month babayaran ko na yung buong 50,000. Pero, dito sa akin, hindi ko to kwento niya to. Ayon sa kanya, chismis to ayon sa kanya, nag-loan siya ng 300,000 at pwede itong in-terms ng 1 year o 2 years. Ganun siya kadlali. Tapos, ang liit ng interest niya, nasa mga 1% lang. Akalain niyo 1% lang. Ngayon ako, isang small business owners, pahirapan akong mag-loan sa bangko. Naka-loan ako pero sandamakmak yung requirements at ang laki ng interest niya. 3% yung interest pag direct ka sa bank, lalo na magbago ang negosyante.
Ewan ko lang sa mga malalaki. Kasi wala pa naman akong experience doon. Kasi baguhan lang ako. Nung nag-loan ako ng 200,000, 3% yung interest, 1 year to pay. Ang laki, ang bigat. No? Yes, ang dami mo pang requirements, ang dami mo pang ipapasa, eto, mag-CI pa yan, i-check mo pa yung lahat ng mga bayarin mo, lahat ng benta mo, lahat ng sales mo, 6 months ago. Diba? Ganun siya ka-hassle. So, nung naikwento ng kaibigan ko na, pre, alam mo ba ang ganda ng credit card, pre? Alam mo bang may card ako na ganito yung limit? Sabi ko, ha? Ganun siya ka, ano? Sabi niya, oo pare, subukan mo ano. So yun, nainganyo kami or nabudol kami o na-scam ba kami dito. Kung totoo man yan, wala akong idea kung totoo. Pero ayun sa kanya is yun daw yun yung ano. Isipin mo yun, ha? Halimbawa, mag-loan ako ng 500,000 kung abot na yung credit limit ko doon. 1% lang interest babayaran ko. Ang laking ano nun sa atin. Bilang small business owners, bilang bagwang negosyante, ang laking tulong nun. Hindi ka na mahihirapan, pumunta dun sa bangko, magpa-CI ka pa. Di ba? Basta maganda daw yung credit score mo, credit score mo. Yan lang yung naikwento ko ngayon. At kung meron kayong magandang komento, magandang suggestion kasi baguhang credit card holder. Meron kang magandang komento, message ka or comment ka sa baba kung ano yung mga experience mo na hindi mo malilimutan or mga ayaw mo sa credit card. Kasi in the positive side, ito yung mga naranasan ko at nalalaman ko. So dito nga pala kami sa isang barbershop. Ayan. Suporta lokal. Papagupit tayo, mahaba na kasi yung buhok ko. Ay, muntik ko na yung makalimutan pala. Sa mga naghahanap dyan ng malupit, di kalidad na salon, kung ikaw ay trabahante, kung ikaw ay isang corporate, nagtatrabaho ka sa isang corporate world, no? At naghanap ka ng safe, di kalidad na salon, komportable ka, at siguradong sulit na sulit, bisitahin nyo ang Zell Salon, Digos Kinapawan Branch, 2, sa may Rizal Avenue, Lapu-Lapu Extension, at yung isa natin sa Kinapawan Branch, sa may Marasigan Building, Dato Ingal Street. At kung naghanap ka ng promo no, gusto mo nang maka-discount, no, early bird, meron tayong ganyan, mga maagang pa-premyo, pa-promo pala, na kung bibisita ka doon ng maaga, halimbawa mga alas 8 hanggang alas 11 is magkakaroon ka ng napakalaking discount. 500 pesos off. Basta 500 pesos discount kung ikaw ay morning. Halimbawa kung ang presyo ng ribbon is 1.5, meron ka 500 pesos discount. So 1,000 na. Napakaganda, di ba? At ito ay available kung kayo ay mag-message sa page natin. Message lang kayo sa Salon Digos and Kinapawan at mag-inquire tungkol sa ating promo, lalo na kung ikaw ay teacher o ikaw ay estudyante o ikaw ay nagtatrabaho. Happy graduation sa inyo. At yan lang muna for today's video, mga boss, no? Ang pagnenegosyo ay napakahirap na trabaho. Hindi ito trabahong 8 to 5. Ito ay 24 oras. Gising kahit tulog ka. Kahit tulog ka, gising yung utak mo kung ano yung gagawin mo sa susunod na araw o sa susunod na buwan, paano mai-survive yung best business mo. Ako si Jeff Cinco, nagsasabing, kumbate, perme. Kumbate mga boss, trabaho at talagang pagnenegosyo at huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kabayo. Bye-bye! Trabaho na.